Nagkita kami ng kaibigan ko dahil meron siyang ibibigay sa aking pasalubong galing po ng Pinas. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung katuloy ng mini vlog namin nung isang araw na nagbenta po kami ng labanos. Katapos po namin yun mailagay sa pwesto, ay nagpunta po kami dito sa pinsan ni Otosan. May mga gulay po kasi silang ibibigay at saka mga persimmon. Etong pinsan ni father-in-law, ay nagtatanim din po yan ng mga gulay. Kaya kapag meron po silang na-harvest, ay binibigyan po nila kami palagi. Umalis na nga rin kami kaagad pagkatapos naming makuha yung mga gulay. Pagka-uwi naman po namin dito sa bahay, agad na rin po nagluto yung binan kong babae ng hapunan namin. Ito nga po yung ulam namin, fresh na talaba. Habang nagluluto yung binan kong babae, si Kenshi naman po ay minamassage niya si Okasa. Sakit daw po kasi yung likod niya, kaya nagpamassage siya kay Kenshi. Iba naman yung massage ni Kenshi, mga auntie, di mas lalong sumakit. Sabi ko nga kay mother-in-law, ay masahiin ko po yung likod niya. Kaso nga lang nung inalok ko, ay ayaw niya. Kung napanood niyo po yung mini-vlog namin na minasahe ko po si father-in-law, may mga nabasa ako doon at bakit daw nagpamassage yung binan ko sa akin? Bakit daw hindi sa asawa ko nagpamassage o kaya naman sa asawa niya? Sinabi po sa akin ni father-in-law na i-massage ko siya, ay nakaharap po yung asawa ko mga auntie at saka si Okasan. Gustong-gusto po nilang imasahe ko si Otosan dahil nga po magaling daw akong mag-massage. Ang isa pa po dyan, ay sinasahuran po ako ni Otosan. Gustong-gusto ko nga rin yun mga auntie para meron tayong idagdag dun sa ipon ko. Alas 3 naman po ng hapon, sinundo ko na si Kenshin sa school niya. Mamaya pagkatapos namin ihatid yung mga gamit ni Kenshin dun sa bahay, meron po kaming pupuntahan. Magkikita po kasi kami ng friend ko dahil meron siyang ibibigay sa akin. Tuwa nga po ako mga auntie, nung nasundo ko na po si Kenshin. Parang napakatagal naming hindi nagkita. Alam niyo po yung feeling na kapag pumapasok si Kenshin sa school, tapos ako lang po yung naiiwan dun sa bahay. Namimiss ko po kaagad yung anak ko. Nasanay na po kasi ako na araw-araw ko po siyang kasama. Kaya kapag sinusundo ko po siya, ay tuwang-tuwa ako. Nung nasundo ko na po si Kenshin, ay dumiretso muna kami ng bahay. Ilagay ko po muna dun yung mga gamit niya. Tapos nun mga auntie, ay dumiretso na po kami dito sa post office. May pinahulog po sa akin si father-in-law, tapos dumiretso na po ako dito sa ATM machine. Mag-withdraw po ako ng pera para meron po kaming panggala ng anak ko. Alam niyo po mga auntie, yung pera ko po, ay hindi po yan kinukuha ni Hapon. Yung mga kinikita ko po sa pagbablog, ay sa bangko ko po yan mismo dumidiretso. Alam po ng asawa ko na meron po ako sinasahod at hindi naman niya ito kinukuha. Syempre dahil kumikita na po ako, kaya ako na po mismo yung nagbibigay sa kanya. Ayoko pong maging madamot sa asawa ko mga auntie dahil hindi naman siya madamot sa akin. Napakabait po ng asawa ko, hindi po niya kami ginugutom. Lahat po ng gusto namin ni Kenshin ay binibigay niya. Wala po ako masabi sa asawa ko mga auntie, basta napakagaling po niya mag-handle ng pera. Lahat po ng gastusin dito sa bahay ay siya po yung nagbabayad. Kaya kapag meron ako, maliit man po o malaki, ay sinishare ko po yan sa asawa ko. So ito na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang minutong pagbabike, ay nakarating na po kami dito sa station. Tapos sinintay po namin dito si Auntie Jennifer. Dapat sana ay magkikita po kami dun sa Toyoshina, kaso nga lang mga auntie anong oras na. Kaya nag-decide po siya na ako na lang po yung puntahan niya. But na nga po niya sa akin mga auntie yung pasalubong niya, o napakadami. Sobrang excited ni Kenshin, ay tinignan niya po kaagad. Dahil may oras pa naman, kaya maglilibot muna kami. Maghahanap na rin po kami ng restaurant kung saan po pwedeng kumain. Si Kenshin naman ay todo ang yakap kay tita. Kilala niyo na po itong kasama ko mga auntie, si Auntie Jennifer. Baka napanood niyo na po siya sa mga dating mini vlog namin. 4:30 pa lang po ng hapon, ay dumidilim na po dito sa amin. Pag ganitong winter, ay maaga pong lumulubog si Haring Araw. Kanina naghahanap po kami ng restaurant, kaso nga lang wala kaming mahanap. Karaniwan po sa mga nagbubukas ay alas 5 o kaya naman alas 6 ng hapon. Dahil anong oras na po mga auntie, kaya kailangan na rin po naming umuwi ni Kenshi. Gusto po kasi namin kainin, ay hindi pa sila bukas. Kaya nag-decide po kami ni auntie na umuwi na lang. Tapos magkikita na lang po kami sa susunod na araw. Si Kenshi naman po mga auntie, gutom na po kaya kinain niya na yung fudgy bar. Magbabike nga lang po pala kami pa uwi ng bahay, siguro mga 15 to 20 minutes. Para hindi kami maabutan ng dilim dun sa daan, kaya uwi na po kami. Let's go! Mag-aalas 5 pa lang po ng hapon, pero ganito na po kadilim dito sa amin. Uwi na nga po kami, tapos si auntie naman po ay naghihintay na ng train. Sabado na lang ne, gomen ne. Pagkatapos po ng ilang minutong pagbabike ay nakarating na po kami dito sa bahay. Pasensya na po kayo mga auntie kung hindi na po ako nakapag-video kanina dahil nag-iingat po ako dun sa daan. Pagka-uwi namin ni Kenshin ay nakipaglaro na siya kaagad kay Lolo. Tapos ito naman po yung mga binigay sa ating pasalubong ni Auntie Jennifer. May pansit canton, fudgy bar, pabango at saka mga piatos. Sobrang saya ko po mga auntie dahil napakabait po ng kaibigan ko. Lala niya po ako nung umuwi siya ng Pinas. Nagluto na nga rin po pala ako dito ng ulam namin ni Uncle Nyong hapon. Simple lang po ito, nagluto lang ako
ako dito ng karne, tapos sinahugan ko po ng toge. Saktong-sakto naman po pagkatapos kong magluto, ay dumating na rin po si uncle yung hapon, galing naman ng trabaho. Dahil gutom na po si Kenshin, kaya kakain na po siya mga auntie. Hindi na nga po nakapaghintay yung anak ko, kaya nauna na po siyang kumain. Si mother-in-law naman po ay nakapagluto na po siya ng sabaw naming misoshiro. Kasi kaso na nga po ako dito para makakain na kami ng hapunan. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you.